Hi guys! Another day, another video na naman tayo. So dahil may nag-request ulit ito, ginawan ko ulit ng bagong video kung paano ko ginawa itong ating hardbound photo book and sana tapusin nyo itong video na to kasi medyo mahaba-haba. So una kong ginawa, syempre nag-print na muna tayo dito ng insert. So yung ginamit kong paper dito is A4 size 140 GSM na double-sided glossy Yasin brown. After nyo maprintahan yung front, yung likod naman, so ibabalik nyo lang naman doon sa printer. So kung ano yung unang lumabas, yun yung una nyong ipasok. And after nun, laminate natin siya sa 30 microns laminating film. So lahat ng insert guys, lalaminate natin siya. And kinat ko na nga muna itong ating insert. Kumbaga hindi ko siya sinagad. So para meron akong mahawakan kapag naglalaminate nga tayo. So medyo matipis itong laminating film guys. Kaya kailangan nyo siyang hagud-hagurin para talaga kaunti lang yung maging reject natin. Sure. So kung nakikita nyo, ayan, hinihila ko yung yung sobra na film dyan para mainat-inat siya ba, dili magkuyukot. And sa paglaminate pala ng 30 microns, kailangan nyo yung laminator na na-adjust yung init. So, after nun, fast forward na natin. Ito, natapos ko na siyang malaminate. And chinecheck ko kung merong mga reject or kumuyubot. And ayan, so far, okay naman. Meron ako naging 6 na reject. So, inulit ko, printin ko ulit, and nilaminate ko ulit. O, diba? Kaya, kailangan talaga na mahabang pasensya sa paggawa ng photo book. And dahil natapos na nga tayo, so ayan, tinaktak-tak-tak ko siya kasi nga stapler na natin siya gamit itong ating heavy duty na stapler. So kung mag-invest kayo ng stapler guys, yung ganito na kasi pwede din ito pang notebook. And syempre ayan, pwede din siyang pang photo book. So kung nakikita nyo, ni-staple ko siya dyan mismo sa dulo ng my print. So mga ilang stapler din yung ginawa ko dyan para talaga ayan, kapit na kapit. And after nun, ikakat natin ito. Pero bago nga natin siyang ikat, ayan, so ipupukpukin na muna natin para talaga mag-flatten yung ating mga staple wires. So yung gamit ko dito, martilyo, is yung rubber lang, o diba? And after ko nga siyang mapukpuk-pukpuk, so kinat ko na siya gamit yung aking electric paper cutter. So kung nakikita nyo kung saan ako nag-stapler, lumiit na yung white dyan kasi nagbawas din ako guys. So mas maganda na yung distance ng staple wire nyo sa side is maliit lang talaga para mas maganda yung magiging outcome niya. So kapag nagsukat pala ako nito, so gumagamit ako ng mm or cm kaysa sa inches kasi nahihirapan ako sa inches guys. So 'di ba magkakat pa tayo ng mga chipboard. So ayan, nagsi-cm ako or mm. So panoorin niyo yung isang video ko kung paano ko siya sinukat yung ating magiging cover na chipboard. So, di ko na siya isingit dito kasi dito yung processing kung paano natin binuo itong ating hardbound photo book. And dahil 8x8 itong photo book natin, so gumamit ako dito ng A3 printer and A3 na sticker paper na naka-roll. And ito na nga yung chipboard natin. 2mm naman yung kapal nitong ating chipboard. So, nasa previous video ko din kung ano yung sukat nito. So, hanapin nyo na lang guys or ipipin ko siya para madali nyo siyang mahanap. And ayan, naglagay lang ko lang dito ng palatandaan para hindi ako mahirapan once na nagdikit na tayo ng ating chipboard. And naglagay na din pala ako dito ng ruler kasi medyo tabingi para mas straight naman natin. And ito pala yung pagitan niya or spacing ko. 5mm naman yung spacing na ginamit ko dito. So, yung purple na roller dyan, o diba? Nagkabulol-bulol na tayo. And yung sa gitna naman, guys, so, sa mga nagtatanong nung paano daw makuha yung sukat dyan sa gitna, yung chipboard na maliit, so, kung gaano kakapal yung inyong insert, guys, so, ganun din dapat yung ilalagay nyo dyan sa may bandang gitna. And, ayan, hagud-hagurin nyo lang para talaga dumikit yung ating sticker roll dyan sa chipboard. And, ikat nyo lang yung mga edges dyan gamit nga itong another purple roller. Bakit bulol-bulol yan? And after nun, ayan, idikit nyo lang itong pasobra. So, kailangan talaga merong pasobra dyan, guys, para may dikit natin o makover doon sa ating chipboard. And ito na nga ang ating magiging cover. So, hindi ko napakita doon sa previous video ko. So, kailangan nating maglagay dito. So, yung ginamit ko dito is paper lang na 180 GSM. So, kung ano yung available na paper nyo, guys, pwede nyo siyang gamitin. So, nilagyan ko lang siya ng glue and dinikit ko siya dito sa gitna and hagod-hagurin nyo siya hanggang pumorma nga yung may pa-line-line dyan. Ayan, hagod-hagod to the max. And after nun, ayan, kailangan nyo siyang
exercise. O, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, bago nyo siya i-bind doon sa insert nyo. Kailangan nyo siyang i-exercise na i-open-open. So, ganyanin nyo siya. Ayan, gayahin nyo yung ginagawa ko dyan sa video. Para kapag nag-bind na nga tayo doon sa ating mga insert is madali na siya. Kumbaga mag-open-open na siya ng kusa. So, may mga tendencies kasi na magbabaklas siya kapag hindi natin siya na-exercise. And dahil tapos na tayo sa cover, proceed tayo dito sa ating magiging insert ulit. So, ayan, kumuha na ako nitong fly lip. So, A4 size. Pang A4 size itong fly lip, guys. And kung nakikita nyo, dinikitan ko siya nitong sticker paper. So, nakaroll pa rin yung ginamit ko dito kasi pang A4 kasi yung ginamit ko na fly lip. So, A3 yung size niya. So, dinikitan ko lang siya ng sticker paper and finold ko siya. Yung paloob is yung merong sticker paper, guys. Pero yung sa labas, yun yung may fly lip. Kasi dyan tayo magdidikit ng glue. And, ayan, bakit daw ako gumagamit ng glue? So, dito ako nahiyang, guys. Yung iba kasi, yung fly lip nila is sticker paper na. Sa akin naman is gagamit tayo ng glue. So, depende talaga sa nakasanayan. And, ididikit na muna natin itong ating fly lip. So, ayan, naglagay lang ako ng B7000 dahil shining shimmering nga yung insert natin. Baka kasi hindi magdikit kung Elmer's glue yung gamitin ko. Kaya gumamit ako ng B7000. So, gayahin nyo na lang yung sa video. And after nun, ayan, naglagay lang ako dito ng ating headband. Ayan. So, bali, sa taas at sa baba ako naglagay ng headband dyan. And ito yung ginamit ko, guys. So, nag-cut lang ako niyan. And syempre, maglalagay tayo ng glue dito sa ating cover. And ayan. So, dikit na yung ating, guys, yung ating fly leaf. Kasi maglalagay tayo nitong malcloth. And after nitong sa malcloth, so, maglalagay din tayo nitong liner. So, dito guys, optional na siya kung maglalagay kayo. So, secure naman yung mga insert natin kasi naka-stapler na. So, sa akin kasi is nakasanayan ko siya. Para protection na din siguro sa ating fly lip na hindi siya magbaklas. And fast forward na natin. So, ito na nga, natapos na natin siya. Nalagyan na natin siya ng fly lip. Syempre, ayan, ibabind na natin siya dito sa kanyang cover. So, before nyo siya dikitan ng glue, kailangan nyo munang i-arrange yung insert nyo dito sa cover. Ayan, to make sure talaga na nasa gitna siya. So, ayan, ginaganyan-ganyan ko siya. And para masukat talaga, matansya natin. So, kung nakikita nyo, sa taas at saka sa baba, pati sa side, meron siyang spacing. So, pag okay na kayo sa posisyon, ayan, lagyan na ng glue yung fly lip nyo. So, gumamit lang ako dito ng silicone brush para mas-spread talaga yung glue natin at hindi kumulubot kapag dinikit na natin sa cover. And ayan, hagod-hagod lang. So, same process doon sa back na cover, guys. So, pwede gamitan nyo ng tela pang hagod. So, mas maganda, ganyanin nyo siya, hagod-hagurin nyo siya. And habang hindi pa masyadong natuyo, guys, i-open nyo siya, tapos hagurin nyo ulit dyan sa may side na yan. So, make sure na hinahagod-hagod nyo talaga siya ng maigi. So, doon pala sa part na merong mga, guys, yung may tao nito, yung sa side na merong glitter or photo top. So, naglagay ako ng Elmer's glue, B7000, kasi natatanggal kapag sa, Elmer's glue. So, yun lang naman na side dyan. And syempre, ayan, hagod-hagurin nyo yan, guys. So, kung nakikita nyo, hindi pa yun siya tuyo, pero na-open ko na siya. And after ko nga siya mahagod-hagod, in-overnight ko siya. Kumbaga, tinakpan ko siya ng mabigat. And ito na nga kinaumagahan. So, lalagyan natin siya nito metal corner para talaga mas maganda yung magiging output ng ating photo book. And, ayan, the long wait is over. Ito na nga, natapos na natin itong ating 8x8 hardbound photo book. So, ito siya. O, diba? So, disclaimer lang guys, hindi po talaga ako expert sa paggawa ng mga ganito. Syempre, ayan, lahat ng ito is natutunan ko lang din kakanood ng mga tutorial. So, kung desidido ka din matuto, so kung mahilig ka talaga manood ng mga tutorial guys, so hindi mo na mamalayan na marunong ka na palang gumawa. Sure. So, ito na nga yung ating finished product. O, diba? Apakaganda at pati yung model natin, ang ganda, besh. So, para na din akong nag-travel kung saan-saan. Sure. Hanggang photobook na lang din talaga yung pagta-travel ko.
Char, sana soon makapag-travel naman tayo. Char. And lahat pala ng ginamit ko dito sa video, ilalagay ko yung mga links sa comment section. And wag nyo nang kalimutang i-share and mag-follow for more videos. So, yun lang. Bye!